May kababata ka ba na hindi mo malilimutan? Kahit patay na? Ako si Brando. At ito ang totoong kwento ng aking kababata. Si Luna, isang espiritu na bumalik upang sundan ako. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon. Isang lugar na napapaligiran ng palayan at mga punong mangga. Noong bata pa kami, halos araw-araw kaming magkasama ng kababata kong si Luna. Siya yung tipong tahimik, maputla, at parang laging may iniisip. Madalas ko siyang nakikitang naglalaro mag-isa sa ilalim ng punong santol sa likod ng bahay nila. Sabi ni Mama, "Huwag mo masyadong samahan si Luna ha. May sumpa daw ang pamilya nila." Pero syempre, bata pa ako noon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng sumpa. Basta alam ko lang, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Pero isang araw, bigla na lang silang umalis. Wala man lang paalam. Lumipas ang 15 taon. Nasa Maynila na ako noon. Nagtatrabaho sa call center. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit dahil balak kong umuwi sa probinsya para sa pista, may natanggap akong friend request sa Facebook. Pangalan, Luna. Nanginig talaga ako. Kasi, patay na si Luna. Patay na siya mula noong 2009. Nalunod daw sa ilog sa likod ng bahay nila. Pero ang profile niya ay active. May mga bagong posts. Puro litrato ng mga lumang bahay. Mga abandonadong laruan. At minsan, mga larawan ng ilog. Yung mismong ilog kung saan siya namatay. Kinabukasan, nag-message siya. "Hi Brando, uwi ka sa pista? Magkita tayo sa ilog, miss na kita." Natawa ako sa una pero kinilabutan din. Sino ba to? Bakit alam niyang uuwi ako? Sinubukan kong i-click yung profile picture niya. Blurred. Pero kung tititigan mo ng matagal, parang gumagalaw. Parang nakangiti. Pag uwi ko sa baryo, ramdam ko agad yung kakaibang lamig ng hangin. Tahimik at parang may nakamasid. Pagdating ko sa lumang bahay namin, sinalubong ako ni Mama. "Anak, buti umuwi ka. Huwag kang pupunta sa ilog ha. Delikado pa rin doon." Ngumiti ako, pero hindi ako sumagot. Sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung sino yung nagme-message sa akin gamit ang pangalan ni Luna. Gabi ng pista, dumami ang tao. May banda, may kainan, pero ako, parang lutang. Hanggang sa may batang babae na lumapit sa akin. "Kuya Brando, pinapunta ka po ni Ate Luna sa likod ng ilog. Naghihintay daw siya." "Ha? Sino ka?" "Pinsan niya po ako." Pero ang nakapagtataka, yung batang iyon may sugat sa leeg. At nang lingunin ko siya ulit, wala na siya. Gabi na, pero dinala ako ng mga paa ko sa ilog. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay yung pag-agos ng tubig at yung huni ng mga palaka. Habang naglalakad ako, may naririnig akong mga yabag sa likod ko. Paunti-unti, pabilis ng pabilis. Paglingon ko, wala. Pero sa kabilang dulo ng ilog, may nakita akong babae. Nakatayo, nakaputi, mahaba ang buhok, at nakangiti. "Luna?" Unti-unti siyang lumapit. Basang-basa ang buhok. Nangingitim ang mga kuko. At yung mata niya, parang walang buhay. "Na-miss kita, Brando!" Hindi ako nakapagsalita. Nakangiti pa rin siya habang papalapit. Hanggang sa nasa harap ko na siya, ramdam ko ang amoy ng lupa at bulok na isda. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig. Parang yelo. "Sumama ka sa akin, Brando! Tulad dati!" At doon ko napansin, yung kamay niya nangingitim parang unti-unting nabubulok. Tumakbo ako agad pabalik ng bahay. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko yung tinig niya sa hangin. "Bakit mo ako iniwan, Brando? Akala ko, magkasama tayo habang buhay." Kinabukasan, dinalaw ko yung matandang albularyo sa baryo. "Si Luna ay hindi nalunod ng basta-basta. Noong bata pa kayo, madalas siyang maglaro sa ilog kahit bawal. Hanggang sa isang gabi ng bagyo, may nakitang maliit na bata na nalunod, pero nang hukayin nila, wala na yung bangkay. Ang sabi ng mga matatanda,
may espiritong tubig daw na pumalit sa kanya. Simula noon, may mga batang nawawala tuwing pista. Kinagabihan, may kumakatok sa pinto. 3 beses, dahan-dahan. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero may isang footprint ng basang paa. Maliit, parang sa babae. At papunta iyon sa likod ng bahay, sa direksyon ng ilog. Pagtingin ko sa cellphone ko, may bagong message. Galing kay Luna. Nandito na ako sa likod ng bahay mo, labas ka na. At may kasamang litrato. Kuhang-kuha yung likod ng bahay namin. At ako, nakasilip sa bintana. Hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Ang natatandaan ko lang, nagising ako kinabukasan, nasa ilog ako, basang-basa. May mga tao sa paligid. Sinasabi nilang nakita daw nila akong naglalakad mag-isa bandang hating gabi. Parang may kausap, pero wala naman daw akong kasama. Nang umuwi ako sa Maynila, sinubukan kong i-deactivate yung Facebook account ko. Pero bago ko magawa, may notification ulit. Luna tagged you in a post. At nung tiningnan ko yung picture, magkasama kaming dalawa sa ilog, nakangiti. Pero ang hindi ko makakalimutan, ako mismo ang may hawak ng kamera. Makaraan ng ilang linggo mula nang makita ko ang post ni Luna sa Facebook. Nagising ako sa isang malamig na pakiramdam sa kwarto. Parang may humihinga sa aking leeg. Paglingon ko walang tao, pero may maliit na bagay sa sahig. Isang litrato. Ako, natutulog sa kwarto ko. Kuha mula sa malayo. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Kung paano siya nakapasok sa Maynila. Habang iniisip ko iyon, tumunog ang pinto ng aking apartment. Brando? Malamyos na tinig. Parang pamilyar, pero hindi pwedeng siya. Patay na si Luna. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero may maliit na sulat sa sahig. Hindi pa tapos ang laro natin. Hanapin mo ako. Ang sulatan ay parang bagong gawa. At may amoy ng lawa at putik. Kinabukasan, nagdesisyon akong maglakad sa paligid ng street. Kung saan lumaki kami ni Luna. Sa bawat sulok, ramdam ko ang mga mata na sumusunod sa akin. Nang makarating ako sa isang abandoned na bahay, may nakasabit na lumang swing. Pagtingin ko sa loob, may anino ng babae nakatingin sa akin mula sa bintana. Biglang may narinig akong bulong. Brando! Hanapin mo ako bago ako mawala ulit. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas. Pero sa bawat paglingon ko, naroon siya. Nakatayo sa dilim, nakangiti. Ang buhok niya basa. Parang laging may tubig na umaagos mula sa kanya. At sa isang iglap, nawala siya. Pero may mga marka ng paa sa sahig na patungo sa aking pinto. Pag uwi ko, napansin kong may missed call sa cellphone ko. Lahat ay galing kay Luna. Tinawagan ko siya. Brando! Huwag kang matakot. Halika sa ilog. Tumigil ang hangin. Tahimik. Ramdam ko ang malamig na presensya sa paligid ko. Dahil sa takot, sinubukan kong i-ignore. Pero sa bawat gabi, may mga bagong litrato sa Facebook account niya. Mga kuha ng aking apartment. Kuha ako habang natutulog, habang kumakain, habang nagbubukas ng bintana. Parang binabantayan niya ako sa bawat galaw. Isang gabi, hindi ko na matiis. Nagdesisyon akong maglakad sa ilog. Habang naglalakad, naramdaman ko na parang may humahabol sa akin. Bulong sa hangin. Brando! Bakit mo ako iniwan? Tumigil ako, walang tao. Pero may isang anino sa harap ko, sumasabay sa aking galaw. Bigla siyang lumitaw sa liwanag ng poste. Si Luna. Ngayon, mas malamig, mas nakakatakot. Parang hindi na siya tao. Ang mga mata niya, itim, walang kislap. Sumama ka na sa akin para hindi ka na muling makaalis. Napatigil ako sa takot. Tumakbo ako. Ngunit sa bawat liko, naririnig ko ang kanyang halakhak. Malapit at sa dulo. Parang may isang daang kamay ang humahawak sa akin. Kinabukasan, bumisita ako sa matandang albularyo ulit. Brando! Hindi basta patay ang kababata mong si Luna. Siya'y naging isang spirito ng tubig. Nawawala sa mga ilog at nagbabantay sa mga bata na dati niyang kalaro. Siya ay nag-iisa. Naghihintay sa taong may parehong alaala niya. Kaya ikaw, nakikita ka niya.
Ipinakita niya sa akin ang lumang larawan ni Luna bilang bata. Nakangiti, hawak ang isang maliit na kahon ng kahoy. Kung gusto mong makaligtas, ibalik mo ang kanyang kahon sa ilog kung saan siya unang nawawala. Gabi ng pista sa baryo, dinala ko ang lumang kahon. Lumubog ako sa ilog. Habang hawak ang kahon, ramdam ko ang malamig na tubig sa aking balat. Bigla may humawak sa aking braso. Si Luna. Ngunit sa halip na masama, umiling siya, ngumiti, at sumakay sa alon ng ilog. Bago siya tuluyang nawala, narinig ko ang bulong niya. Salamat, Brando. Hanggang sa muli. Ngunit mula noon, bawat gabi, naririnig ko pa rin ang malamyos niyang tawa sa hangin. Lalo na kapag malapit ako sa tubig. At alam ko, kahit papaano hindi pa rin siya ganap na nakapagpahinga. Makaraan ang mga nangyari sa baryo. Bumalik ako sa Maynila. Pilit tinatanggap na si Luna ay isang espiritu na hindi mapakali. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam ko siya sa paligid, sa opisina, sa elevator, sa kalsada kapag gabi. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, may narinig akong malambing na boses mula sa likod. Brando, halika na. Paglingon ko, wala. Pero sa tabi ng poste, may siluwet ng babae, mahaba ang buhok, nakabaling sa akin. Bigla may tumunog sa aking cellphone. Message mula kay Luna. Ang lungsod ay malaki, pero hindi mo ako matatakasan. Ramdam ko ang lamig ng hangin. Parang may humahaplos sa leeg ko. Tumakbo ako. Pagdating ko sa apartment, may kakaibang nangyari. Ang pinto, nalock ko kanina, bukas na. Sa loob, may mga lumang laruan at litrato namin ni Luna bilang bata. Sa gitna, isang maliit na kahon, yung kahon na inihulog ko sa ilog. Bigla, gumalaw ang kahon, bumukas, at may nakita akong maliliit na mata na nakasilip mula sa loob. Bakit mo ako iniwan? Bulong niya mula sa loob ng kahon. Parang dahan-dahang lumalabas sa dilim, nagiging mas malinaw. Basang-basa, nangingitim ang balat at nakangisi. Pumunta ako sa kalye, pilit humihingi ng tulong, pero kahit sa madaming tao, hindi nakikita ng iba si Luna. Sa bawat liko ko, naririnig ko ang kanyang mga yapak. Tumataas ang tensyon habang nararamdaman kong pumapangalawa ang mundo sa kanya. Parang bawat ilaw, bawat sasakyan, nakatutok sa kanya, hindi sa akin. May isang taxi na huminto sa tabi ko. Sumakay ka na. Sabi ng boses sa loob ng sasakyan. Pumasok ako at doon, sa salamin ng rear view, nakita ko si Luna, nakaupo sa backseat, nakangiti, ngunit walang katawan. Tumigil ako, tumakbo palabas. Ngunit sa bawat hakbang, naririnig ko ang kanyang malalim na tawa. Dumarating mula sa ibang dimansyon ng lungsod. Kinabukasan, sa trabaho, nakita ko ang mga post sa Facebook ni Luna. Ngunit ngayon, nagpapadala siya ng live videos. Mga video kung saan nakikita niya ako habang kumakain, nagbabasa, at naglalakad. Pilit kong ipaliwanag sa mga kaibigan ko. Pero hindi nila nakikita si Luna. Ako lang. Ako na lang ang nakikipagbuno sa isang espiritu mula sa aking kabataan. Lumapit ako sa isang medium, isang albularyo sa lungsod. Brando, hindi siya karaniwan. Siya ay nawawala sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Kailangan mong harapin siya, hindi patakbuhin. Kung hindi, hindi ka na makakatulog. Hindi ka makakaalis sa lungsod at lalo na, hindi ka makakaalis sa kanya. Ipinakita niya sa akin ang isang ritual. Kailangan mong dalhin ang lumang kahon sa parehong ilog sa baryo, sa parehong oras ng hating gabi at sabihin, Luna, makapagpahinga ka na. Gabi ng hating gabi, bumalik ako sa ilog sa baryo. Dala ang kahon. Sa paligid katahimikan, maliban sa huni ng kuliglig at malalim na alon ng ilog. Bigla, may humarap sa akin. Si Luna. Mas malaki, mas malakas, mas nakakatakot kaysa dati. Hindi mo pa rin ako naiwan? Ipinilit kong hawakan ang kahon. Luna, panahon mo na, makapagpahinga ka na, hindi mo kailangang sumama sa akin. Tumigil siya. Tumingin sa akin ng matagal. Pagkatapos, parang unti-unting natutunaw sa hangin at tubig. Bago tuluyang mawala, bumulong. Salamat, Brando. Pero palaging narito ako sa mga alaala mo.
bumalik ako sa Maynila. Walang message, walang litrato. Ngunit sa gabi, kung nakatingin ako sa bintana, may nakikitang siluwet ng babae sa gilid ng ilaw, nakangiti at nagbabantay. At alam ko, kahit nakapagpahinga siya, hindi mo kayang kalimutan ang kababata mo. Lalo na kung may sumpa o lihim na iniwan siya sa mundo.